November 15, 2022, check-up ko lang sana sa Diliman Doctors Hospital. 35 weeks and 6 days na ako. Pero, yun nga, ang taas ng BP ko, nasa 185/110. So, tinakbo agad ako sa emergency room pagkatapos kong ma-check up and tinry akong saksakan ng mga gamot, hindi pa rin talaga bumaba. So, nag-decide na yung OB ko na siya na paanakin ako via cesarean kasi sobrang taas nga, sign na yun ng pre-eclampsia. So, ready naman na. So, umuwi na nga yung asawa ko para balikan yung mga gamit namin. So, dadalhin na ako sa delivery room. Ayan na. Sama ko pa anak ko dyan. So, inuwi muna. Ayan, nasa delivery room na ako. Kalagitnaan, nasasaksakan na ako ng epidural. At ito na nga, yung anak ko. Ayan. Baby girl. Ayan na siya. Pinicturean pala ako ng OB ko dyan kasi groggy pa ako. Pinadala lang sa asawa ko. Mapunta naman tayo dito sa hospital na pinag-anakan ko dahil nga marami nagtatanong magkaning nagastos ko at kung saan ako nanganak. Okay? So, nanganak nga pala ako dito sa Diliman Doctors Hospital. Located siya dito sa may Quezon City, Commonwealth Avenue na malapit-lapit lang sa tinitirhan namin. Since na emergency cesarean ako, ang available room during that time is itong executive suite. Since biglaan at gusto din namin na komportable kami ng asawa ko, so go with the flow lang kami. So kung makikita nyo, ito, niro-room tour namin kayo, 'di ba? Ang laki-laki. Ang laki ng kwarto, may sariling cabinet, may refrigerator, TV, aircon, hot and cold shower. As in lahat, sobrang komportable ng room na to. Akala mo nag-staycation kayo sa isang hotel. Nag-stay ako dito ng 4 days and 3 nights. Ang per day namin dito sa room na to is 3,750. Okay lang din kasi maalaga, sobrang komportable ang ma-admit dyan sa Diliman Doctors Hospital. Isa pa pala, dahil ako ay na-emergency CS and yung baby ko is medyo kinulang siya ng weeks, kaya naiwan muna siya sa NICU or na neonatal intensive care unit pa siya para mas obserbahan. So, isang araw kong hindi muna nakasama yung anak ko, pero pinakita siya sa akin after ko siyang mailabas. Dahil nga APAS patient ako, marami akong mga comorbidities like gestational diabetes and kung ano-ano pa. Kaya inobserbahan muna yung anak ko, lalong-lalo na yung sugar niya. And thank God, okay naman siya. Kailangan nga lang muna siyang mahiwalay sa akin at ma-check siya sa NICU. So, dalawa nga yung naging bill ko. Yung bill nung sa anak ko, magkaiba of course sa akin. Yung anak ko, umabot din kami ng 39,033 pesos. And yung bill ko naman sa panganganak is umabot siya ng 165,132. And sabi nga din ng asawa ko na nakalimutan ko na, nag-down payment pala siya bago ako ma-admit sa hospital ng nasa 60,000. So, ayan yung itsura ko, 'di ba? Magang-maga. Umiinom lang ako dyan ng hot choco, pampadagdag ng gatas. Yung 60,000 na down payment is minus doon sa bill ko na 165,132. Kapag pinlas ko pa doon yung bill ng anak ko doon sa NICU, aabot din siya ng 204,165.
Since yung doktor ko is espesyalista sa mga kagaya kong APAS patient, meron siyang individual na talent fee or professional fee. So, hindi ko na siya babanggitin dito kung magkano yung nabayad ko. And, so total lang bill ko sa Diliman Doctors Hospital ay umabot ng 204,000. Sobrang ganda, sobrang safe sa Diliman Doctors Hospital kung manganganak kayo mga mami. Hanggang dito na lang po yung voice over ko kasi tinatawag na ako ng aking bunso. Maraming salamat po mga mamis.